Sa loob ng isang lumang bahay na may estilo ng Kastila sa distrito ng Intramuros, Maynila, biglang naputol ang mamasa-masang umaga dahil sa isang nakakabinging sigaw ng takot. Kalahating nakabukas ang pinto ng master's bedroom at mula sa madilim na siwang ay umalingasaw ang kakaibang amoy ng pinagsamang lumang lambanog, gamot at isang bagay na mas nakakatakot pa. Ang amoy ng isang katawang nagsisimula ng mabulok sa ibabaw ng lumang kahoy na kama. Si Lorenzo Enzo Candelaria ay nakahandusay na matigas. Nakadilat ang mga mata na tila nagpupumilit pa ring may sabihin bago tuluyang nawalan ng hininga. Isang kristal na baso ang nakakalat sa sahig. Ang silya ay nakataob at ang kurtina ay nakasabit, tila sa pilitang hinila. Mayroong malabong bakas sa sahig, tila yapak ng isang taong nagpapanik. Isang taong hindi dapat naroroon noong gabing iyon, at bago tuluyang bawian ng buhay si Enzo, dalawang pangalan ang mahina niyang nabanggit, halos parang bulong ng kamatayan, Arnel at Marieta. Ang ambon na bumabagsak magmula pa kaninang madaling araw, ay lalo pang nagpadilim sa maliliit na eskinita ng lumang distrito ng Intramuros. Ang mamasa-masang hamog ay nakabitin, dumidikit sa mga lumang pader ng mga naiwang istruktura ng Kastila. Sa dulo ng isa sa mga eskinita, nakatayo ang isang malaking, tatlong palapag na bahay na may istilong kolonyal, ang tirahan ng pamilya Candelaria. Isang kilalang pamilya na kumokontrol sa ilang malalaking proyekto ng lupa at real estate sa Maynila. Para sa mga residente ng lugar, ang bahay na iyon ay hindi lang basta bahay. Ito ay simbolo ng yaman, kapangyarihan, at isang bagay na mahirap ipaliwanag, isang malamig na aura na nagpapalayo sa mga tao na titigan ito ng matagal. Noong umagang iyon, ang bahay ay tila tulad ng ibang araw, sarado ang bakal na gate, tahimik ang bakuran. Nakabukas pa rin ang ilaw sa pasilyo, kahit mataas na ang sikat ng araw. Walang anumang senyales na ilang oras lang ang nakalipas, isang kakilakilabot na pangyayari ang naganap sa ikalawang palapag ng lumang gusaling iyon. Isang kamatayan na iyayanig sa buong komunidad. Bandang 6:00 ng umaga, si Luz Viminda y Luz, ang kasambahay na naglingkod ng mahigit 20 taon, ay dahan-dahang umakyat sa kahoy na hagdanan. Maingat ang kanyang mga hakbang dahil madalas kumalampag ang mga lumang kahoy at ayaw niyang gisingin ang sinuman maliban kay Enzo Candelaria, ang pangunahing tagapagmana ng pamilya. Nakatakdang dumalo si Enzo sa isang mahalagang pulong tungkol sa isang proyekto ng lupa sa Hilagang Maynila, isang pulong na sinasabing makakapagpasya sa kinabukasan ng kanilang kumpanya. Nang makarating sa ikalawang palapag, nakaramdam si Luz ng isang bagay na hindi tama. Hindi sarado ang pinto ng kwarto ni Enzo gaya ng dati. Madilim ang siwang ng pinto at mula sa loob ng silid ay lumabas ang mahinang liwanag ng isang dilaw na bombilya. Ngunit ang bagay na talagang nagpatigil sa kanya ay ang kakaibang amoy na unti-unting gumagapang palabas, amoy ng lambanog na maihalong gamot at isang mabahong amoy na nagpatindig sa kanyang balahibo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. "Sir Enzo," tawag niya sa mahinang boses. Walang sagot. Nanginginig ang kanyang matandang kamay nang itulak niya ang pinto. Umingit ang kalawangin na bisagra at bumukas ang silid. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang buong mundo ni Luz. Bumagsak ang kanyang katawan, lumuhod. Kinapos siya ng hininga. Sa ibabaw ng lumang kama, si Enzo Candelaria, ang lalaking pinalaki niya simula pa noong siya'y high school, na nakita niyang lumaking isang malaking negosyante, ay nakahandusay na matigas, nakadilat ang mga matang hindi mapakali na tila nagtatago ng huling takot bago lamunin ng dilim. Magulo ang kanyang buhok. Asul ang kanyang labi. Sa tabi niya, isang basag na kristal na baso. Nagkalat ang mga piraso sa kahoy na sahig. Nakataob ang silya. Nakabukas ang drawer ng mesa. Ang kurtina ay nakasabit, tila hinila ng nagmamadali. May mga bakas ng kuko sa madilim, mamasa-masang sahig, at sa kung anong kadahilanan, tila nagtatanong ang sahig. Diyos ko po, halos hindi marinig na hiyaw ni Luz. Sumigaw siya ng silakas ng kanyang makakaya. Ang sigaw ay umalinggaw sa buong bahay, tumago sa mahahabang pasilyo, nagpagising sa lahat ng nakatira sa gulat. Si Doña Elena, ang matriarch ng pamilya, ay tumakbo pababa ng hagdan ng nagmamadali. Kahit na mahina na ang kanyang tuhod, hinihingal siya, at lumaluha ang kanyang mga mata. Bago pa man siya makakita ng anuman, si Marieta, Maiet y Candelaria, ang manugang, ay lumabas mula sa katabing kwarto,
nakasuot na manipis na duster na kulay abo. Magulo ang buhok, maputla ang mukha. Mula sa ibaba, si Arnel Candelaria, ang nakababatang kapatid ni Enzo, ay umakyat, namamaga ang mata, tila hindi natulog magdamag. Ngunit nang makarating silang lahat sa harap ng kwarto ni Enzo, gumuho ang kanilang mundo. Umalingaw-ngaw ang hysterical na hiyaw ni Doña Elena hanggang sa kalye. Si Mayete ay tumayo na nakasara ang bibig, tinatakpan ang kanyang bibig gamit ang kanyang kamay, ngunit walang luha na bumagsak. Ang mayroon lang ay isang pagkagulat na sobrang kontrolado, masyadong matigas para maging paninik ng isang asawang nawalan ng misteryo. Si Arnel ay nakatayo sa pinakalikuran. Matigas ang kanyang katawan, ligaw ang kanyang tingin. Hindi siya agad lumapit. Hindi dahil sa takot o dahil sa alam niya ang isang bagay na hindi pa alam ng iba. Nagpatuloy ang gulo hanggang sa nagsimulang sumilip ang mga kapitbahay mula sa gate. At pagkalipas lang ng ilang minuto, ang maliit na eskinita ay yumanig sa tunog ng sirena ng pulis. 2 patrol car ang huminto mismo sa harap ng gate ng bahay ni Enzo. Mula sa loob ng kotse, lumabas ang ilang pulis. Pagkatapos, isang opisyal na may maayos na kamiseta at kumikinang na badge, Police Major Rafael Raf Salonga. Isang pangalan na kilala sa hanay ng pulisya ng Maynila. Isang tao na humahawak ng maraming madilim na kaso na madalas may kinalaman sa mga matataas na tao. Hindi nagtagal si Major Raf. Agad siyang nagtungo sa kwarto ni Enzo. Sinuri niya ang buong silid gamit ang tingin na gumagana ng mas mabilis kaysa sa kanyang bibig. Bago pa man may makapagpaliwanag, gumalaw ang kanyang mata mula sa basag na baso, sa nakataob na silya, hanggang sa matigas na kamay ni Enzo sa ibabaw ng kumot. Bawat detalye ay naitala niya sa kanyang isip. Walang malinaw na senyales ng karahasan, ngunit ang silid ay hindi mapayapa. May tinatago itong kwento na hindi pa nasasabi. Si Luz ay humihikbi sa sulok ng kwarto. Si Doña Elena ay nakaupo sa sahig, hawak ang kanyang rosaryo habang nananaghoy. Si Mayete ay nakatayo na parang estatwa, hawak ang kanyang sariling braso, tila may pinipigilan sa loob niya. Si Arnel, mula sa kanyang pwesto, ay nakatingin sa bangkay ng kanyang kuya na may komplikadong tingin, sa pagitan ng gulat, pagkalito, at isang bagay na mahirap ilarawan. Isang bagay na nagpatagal kay Major Raf ng pagtingin sa kanya, kaysa sa iba. Sa silid na iyon, isang bagay lang ang sigurado, hindi namatay si Enzo Candelaria dahil sa aksidente. Hindi namatay dahil sa pagpapakamatay. May isang tao ang nasa silid na iyon noong nakaraang gabi, at ang kanyang bakas ay nananatili pa rin sa pagitan ng amoy ng lambanog at ng mga matang hindi nagsara. Tumigil na ang ulan, ngunit ang langit sa Maynila ay madilim pa rin, tulad ng isang itim na tela na hinila upang takpan ang buong lungsod. Sa loob ng bahay ng pamilya Candelaria, ang tensyon ay patuloy na lumalaki, tulad ng usok na hindi makalabas sa bintana. Pagsisiyasat, ang unang tanong. Ang pulisya ay naglagay ng dilaw na tape sa harap ng kwarto ni Enzo Candelaria. Ang silid ay ngayon na ang sentro ng lahat ng paghihinala at lahat ng takot. Nakatayo si Major Raf Salonga na nakalagay ang 2 kamay sa likod ng kanyang likod, nakatingin muli sa bangkay ni Enzo bago dalhin ng forensic team ang katawan sa sasakyan. Yumuko siya, pinapansin ang maliliit na detalye na karaniwang hindi napapansin ng mga ordinaryong tao, ang posisyon ng baso, ang mga basag na salamin, ang mga bakas ng pagkalagkad sa silya, at ang direksyon ng kortina na hinila. Nagmamadali, nagpapanik ang isang tao, bulong niya. Nang dalhin ang katawan ni Enzo palabas, muling sumigaw si Doña Elena. Ang kanyang boses ay paos, sumisira sa katahimikan ng bahay. Si Mayete ay yumakap sa kanyang biyenan, ngunit ang kanyang mukha ay hindi wasak tulad ng isang asawang bagong nawalan ng misteryo. Mukha siyang nalilito, tila may pinag-iisipan sa kanyang isip. Samantala, si Arnel ay nakatayo malapit sa hagdanan, nakayuko, nakakuyom ang kamao. Matigas ang kanyang panga. Pinanood ni Major Raf ang 3 mula sa malayo. Mayroong isang bagay na hindi natural dito. Mayamang pamilya, lumang bahay, kamatayan sa gitna ng gabi, mga matang umiiwas, hindi matatag na paghinga, hindi magkatugmang kwento. Alam niya na sa mga kasong tulad nito, ang katotohanan ay bihirang nagmumula sa mga salita, ang katotohanan ay nagmumula sa mga detalye. Pakiusap, magtipon ang lahat sa sala, utos ni Raf. Ang kanyang boses ay matatag, matalas, hindi nagbibigay ng puwang para sa pagtutol.
Ang sala ng bahay ng Candelaria ay isang malaking espasyo. May istilong kolonyal, mapurol na kulay beige ang mga pader, makintab ang mga lumang sahig na kahoy. Ngunit noong umagang iyon, ang silid ay puno lamang ng pagkabalisa. Si Doña Elena ay nakaupo sa gitnang sofa. Nanginginig ang kanyang katawan. Si Mayete ay nakaupo sa tabi, nakayuko. Si Arnel ay nakasandal sa frame ng bintana. Ang sigarilyo sa kanyang kamay ay mahinang nanginginig, ngunit sinubukan pa rin niyang magpakita ng kalmado na hindi niya nakontrol. Si Mang Tony, ang driver na matagal nang naglilingkod, at si Luz, ang kasambahay, ay nakaupo rin. Malungkot ang kanilang mga mukha. Nakatayo si Major Raph sa harap nilang lahat. Binuksan niya ang isang maliit na kwaderno, nagsusulat habang tiningnan ang bawat isa sa kanila. Ang lahat ng tao sa bahay na ito ay may mahalagang impormasyon. Magsimula tayo sa simula. Ayan, Gil. Mayet, panimula ni Raph. Kailan ang huling beses na nakita mo ang namatay? Si Mayet ay lumunok. Maliit ngunit malinaw ang kanyang boses. Noong nakaraang gabi, nag-away kami ng kaunti tungkol sa negosyo. Pagkatapos ay pumunta ako sa kwarto ko. Anong oras? Mga 9:00. Sinabi mo na nag-away lang kayo ng kaunti, sabi ni Raph, itinaas ang kanyang kilay. Ngunit ang kwarto ni Sir Enzo ay mukhang magulo. Ang basag na baso. Ang nakataob na silya. Hindi iyan maliit na away. Kinagat ni Mayete ang kanyang labi, pinipigilan ang kanyang emosyon. Galit siya. Gusto ko lang umalis sa kwarto, kaya umalis ako. Pagkatapos noon, may narinig ka pa ba? Mabilis siyang umiling. Wala. Umiling si Major Raph sa kanyang isip. Ang sagot ay hindi tumutunog tulad ng katotohanan. Arnel, matalas na tingin niya sa nakababatang kapatid. Ibinato ni Arnel ang upos ng sigarilyo sa ashtray, huminga ng malalim. Umuwi ako pagkalipas ng hating gabi, sabi niya. Mula sa isang cafe sa Binondo. Akala ko, nagtatrabaho pa si kuya, kaya hindi ko na inistorbo. Mag-isa ka? Tumango si Arnel. Anong cafe? Kailan ka umalis doon? Mga 10:00. Mga ni. Sumabat si Raph. Mga 10:00 lang. Tumango ulit si Arnel. Hindi ko maalala ng sigurado. Tiningnan ni Major Raph ang nanginginig na kamay ni Arnel. Nakita niya ang takot, ngunit hindi takot dahil sa pagluluksa, takot dahil may tinatago. Pagkatapos ay bumaling si Major Raph kay Luz. Ikaw ang unang nakakita sa biktima. Opo, sir, maligalig ang boses ni Luz. Naamoy mo ang kakaibang amoy? Opo, parang gamot at lambanog. Alam ko agad na may mali. Sa tingin mo, uminom si Sir Enzo ng lambanog kagabi. Tumahimik si Luz. Ang kanyang mukha ay nagbago, nag-aalinlangan, tila may isang bagay sa kanyang alaala na gusto niyang sabihin, ngunit pinipigilan niya. Minsan umiinom si Sir Enzo pero hindi ganun kalakas. Anong ibig mong sabihin na ganun, mariin na tanong ni Raph. Kinagat ni Luz ang kanyang labi. Natatakot. Hindi ako sigurado, pero parang may ibang tao sa kwarto, sir. Natahimik ang sala. Lahat ng ulo ay lumingon kay Luz. Si Arnel ay tumayo ng tuwid. Maputla ang mukha. Ipinikit ni Mayete ang kanyang mata sa loob ng 1 segundo, na masyadong matagal. Anong ibig mong sabihin na may ibang tao? Tanong ni Raph, lumapit. Hinawakan ni Luz ang kanyang sariling kamay. Ang kanyang boses ay bumaba, halos nagiging bulong. Bukas ang ilaw sa kwarto, ngunit gumalaw ang kortina, tila may isang tao na umalis sa gilid na bintana. At ang baso na iyon, hindi iyon ang baso ni Sir Enzo na ginagamit niya. Natigilan si Major Raph. Ito ang unang detalye na hindi magkatugma na tumuturo sa isang malaking posibilidad. Ang kamatayan ni Enzo ay hindi aksidente at hindi rin suicide. Ito ay pagpatay. Ang pagsusuri at ang dugo. Mang Tony, ang driver na matagal nang naglilingkod ay nakaupo ng tuwid. Saan ka kagabi? Tanong ni Raph. Natulog ako sa guardhouse, sir. Wala akong narinig. May pumasok o lumabas sa bahay sa pagkakaalala mo? Wala. Nakakandado ang gate mula 9:00.
Gaya ng dati. Nagsulat si Raf. Kung nakakandado ang gate ng 9:00 at walang senyales na binuksan, ang salarin ay maaaring nasa loob na ng bahay. Isinara ni Major Raf ang kanyang kwaderno. Tumayo siya, tiningnan ang buong silid. Gusto kong tiyakin ang isang bagay sa inyong lahat. Hindi namatay si Enzo Candelaria dahil sa sakit o aksidente. Nahirapan si Doña Elena huminga. Anong ibig mong sabihin, sir? Itinaas ni Raf ang kanyang tingin. Matatalim tulad ng kutsilyo. Ito ay isang kaso ng pagpatay at ang salarin ay malamang na isa sa inyo. Natahimik ang sala. Walang humihinga. Sa labas ng bahay, muling humihip ang hangin, ginagalaw ang mga dahon ng matatandang puno. Tila alam din ng kalikasan na sa loob ng bahay na iyon, nagsisimula palang malantad ang katotohanan. Hinipan ng hangin sa hapon ang mga siwang ng mga lumang bintana, nagdadala ng amoy ng mamasa-masang kahoy na nanggagaling sa mga dingding ng bahay ni Enzo. Matapos ang matatag na deklarasyon ni Major Raf na ito ay isang pagpatay, ang kapaligiran sa bahay ay hindi na katulad ng dati. Ang bawat hakbang ay kahina-hinala. Ang bawat paghinga ay mabigat. Wala ng pamilya na nagkakaisa, tanging hanay ng mga tao na nagtititigan sa isa't isa na puno ng takot, paghihinala at mga sekreto. Nagpasya si Major Raf na bumalik sa ikalawang palapag. Gusto niyang makita mismo kung paano magkwento ang silid. Sa pamamagitan ng maliliit na detalye. Umalis na ang forensic team, ngunit ang amoy ng gamot at lambanog ay nakabitin pa rin, dumidikit sa hangin tulad ng anino na ayaw umalis. Nang pumasok si Raf, ipinikit niya ang kanyang mga mata sandali. Nagsasalita ang silid na ito, bulong niya. Ang trabaho ko ay makinig lang. Lumapit siya sa side table kung saan nakakalat ang basag na baso. Sinuri ni Raf ang mga piraso ng salamin isa-isa. May mga bahagi ng sirang baso na hindi kumikinang, tila pinunasan ng tela, ngunit hindi naging malinis. Isang pagtatangka na linisin, bulong niya. Lumingon siya sa nakataob na silya. Ang silya ay hindi lang basta nahulog. Ang sulok ng binti nito ay tumama sa alpombra, na bumuo ng isang maliit na linya sa kahoy na sahig. Hinawakan ito ni Raf. Gulo, sabi niya ng mahina. Hindi nahulog dahil nadulas ang tao, kundi dahil may nagpatumba sa silya. Marahil habang nagpupumilit lumaban. Tumayo ulit siya. Tumingin sa paligid. Sa dulo ng bintana, ang kurtina ay kalahating nakabukas. Ang tiklop nito ay hindi maayos, tila hinila ng nanginginig na kamay. Hindi kalayuan, may nakita siyang bagay na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Isang maliit na tuldok, halos hindi nakikita, madilim na kulay kayumanggi na dumikit sa handle ng bintana. Pinunasan niya ito gamit ang isang steril na tissue. Dugo, sabi niya, sigurado. At ang dugo sa bintana ay nangangahulugan lamang ng isang bagay. May isang tao ang lumabas o nagtangkang lumabas sa bintanang iyon. Nagpasya si Raf na tawagin si Arnel sa kwarto. Nang pumasok ang binata sa silid, gumalaw ang kanyang mga hakbang. Sinapo ng kanyang tingin ang buong silid na may takot na hindi niya maitago. Sabi mo, hindi ka pumasok sa kwartong ito kagabi, diretsang sinimulan ni Raf. Madiin na umiling si Arnel. Hindi, sir. Hindi ko gustong istorbohin si kuya. Itinaas ni Raf ang tissue na may maliit na batik ng dugo. Hindi ito dugo ni Enzo. Sisiguraduhin ito ng forensic. Ngunit gusto kong itanong bago lumabas ang resulta, nasugatan ka ba kagabi? Lumunok si Arnel. Huwag kang magsinungaling. Nagulat si Arnel. Itinuro ni Raf ang kanyang kamay. Sa ilalim ng kuko ni Arnel, mayroong isang maliit na gasgas, bahagyang natatakpan ng bala. Ang pag-aaway ay nag-iiwan ng bakas, at ang kuko ng lalaking lumalaban ay laging naghahanap ng lugar na makakakaskas. Nagpapanik si Arnel. Sumigaw ang kanyang boses. Hindi ko pinatay ang kuya ko. Hindi. Hindi ako nagtatanong tungkol sa pagpatay, putol ni Raf. Sagutin mo ako, nasa silid ka ba nito o hindi? Nagbukas ng bibig si Arnel, ngunit nawala ang kanyang boses. Ang kanyang dibdib lang ang mabilis na umaakyat baba. Ang katahimikan ay ang pinakamatapat na pag-amin. Pagkatapos umalis ni Arnel, tinawag ni Raf si Mayete. Pumasok siya na dahan-dahan ang kilos,
Tila natatakot na hawakan ang hangin sa silid. Ngunit kaiba kay Arnel, siya ay kalmado. Masyadong kalmado. Sabi mo, huling nagkita kayo ni Enzo alas 9 ng gabi. Opo, Major. At pagkatapos noon, pumunta ka sa sarili mong kwarto. Hindi na bumalik dito. Tumango si Mayete. Ngumiti ng bahagya si Raf, isang ngiti na hindi kailanman nangangahulugan ng mabuti. Kinuha niya ang isang maliit na piraso ng tela na natagpuan sa pagitan ng bedsheet. Pamilyar ka ba dito? Tanong ni Raf. Matagal tiningnan ni Mayete ang tela. Iyon ay isang maliit na piraso ng cream-colored na robe na lagi niyang suot, na suot niya kagabi. Madalas sumasabit ang damit ko, sabi niya ng mahina. Pinutol siya ni Raf. Hindi ito sumabit. Ito ay punit. At punit dahil hinila o hinila ng isang tao. Ipinikit ni Mayete ang kanyang mga mata. Ang kanyang balikat ay umaakyat baba, ngunit hindi pa rin siya umiiyak. Pagkalipas ng alas 9, bumalik ka sa kwartong ito, mariin na sabi ni Raf. Nagbukas si Mayete ng mata, puno ng galit na pinipigilan. Kung bumalik ako, ginagawa ba akong mamamatay tao niyan? Hindi, sabi ni Raf. Ngunit ginagawa ka nitong huling saksi na nakakita sa kanya ng buhay. At ang pangungusap na iyon ay tumama kay Mayete tulad ng isang malaking bato. Ang pagsabog at ang akusasyon. Sa ibaba, naghihintay si Arnel sa sala. Nang lumabas si Mayete sa hagdanan, tinitigan niya ang babae ng puno ng tensyon. Binalikan ni Mayete ang kanyang tingin. Ngunit sa pagkakataong ito may nagbago. Si Arnel ang unang bumulong. Sabi mo, hindi ka na bumalik sa kwarto ni Kuya? Hindi sumagot si Mayete. Nagsisinungaling ka, patuloy ni Arnel na nanginginig ang tono. Ikaw mas matagal ka sa kwarto niya. Arnel, ani Mayet. Hindi ito ang oras para pag-usapan iyan. Pero malalaman ng pulis, sigaw ni Arnel, halos nanginginig sa takot. Si Major Raf, na bumaba sa tamang oras, ay narinig ang lahat. Aha, bulong niya. Kaya kayong dalawa ay may tinatago sa isa't isa. Nanlaki ang mata ni Arnel. Hindi ako. Mayroon akong dalawang bagay, matatag na putol ni Raf. Dugo ng ibang tao sa bintana at punit na tela mula sa robe ni Mayete. Tinitigan niya ang dalawa ng matalim. Sa pagitan ninyong dalawa, isa, o marahil dalawang tao, ang nasa kwarto ni Enzo noong lumalaban siya sa isang tao. Si Doña Elena, na tahimik na nakaupo, na may namumulang mata, ay biglang tumayo at sumigaw, tama na. Ano ang tinatago ninyo sa akin? Agad na nagyelo ang silid. Walang naglakas loob na gumalaw. Hinawakan ni Arnel ang kanyang mukha. Maputla siya na tila walang natitirang dugo. Kinagat ni Mayete ang kanyang labi hanggang sa halos masugatan. Ang kanyang dalawang kamay ay mahinang nanginginig. Lumapit ng isang hakbang si Major Raf. Ang kanyang boses ay matatag ngunit malamig. Mayete, sabi niya ng mahina. Inamin mo na bumalik ka sa kwarto ni Enzo noong gabing iyon. Ano talaga ang nakita mo? Ipinikit ni Mayete ang kanyang mga mata sandali. Tila kailangan niyang tipunin ang natitirang tapang. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang kanyang tingin ay hindi na walang laman, kundi puno ng takot. Bumalik ako, sabi niya ng mahina. At nang tumayo ako sa pinto, hindi nag-iisa si Enzo. Nagulantang ng husto si Arnel. Tinakpan ni Doña Elena ang kanyang bibig gamit ang dalawang kamay. Lumapit si Major Raf. Sino ang nasa loob ng kwartong iyon, Mayete? Huminga ng malalim si Mayete. Nanginginig ang kanyang balikat. Pagkatapos, sa isang boses na mahina ngunit malinaw, sumagot siya, may isang taong nakatayo malapit sa bintana. Isang taong hindi dapat nasa kwarto ni Enzo noong gabing iyon. Tiningnan siya ni Raf ng matalim. Sino ang taong iyon, Yanvi? Mayet? Lumunok si Mayet. Maputla ang kanyang mukha. Pagkatapos, binanggit niya ang pangalan na nagpabitin sa buong silid sa isang nakakatakot na katahimikan. Nakita ko si Arnel sa kwarto ng kuya niya. Agad na sumabog ang tensyon sa silid. Ibinagsak ni Arnel ang silya. Pula ang kanyang mukha sa galit at paninik. Iyan ay kasinungalingan. Hindi iyan totoo. Ngunit hindi nag-focus si Major Raf sa sigaw ni Arnel,
kundi sa maliit na kahinaan sa kanyang mata. Ang panginginig ng takot na sinubukan niyang itago. At sa sandaling iyon, alam ni Raph na nagsisimula pa lang ang malaking bagyo. Ang pag-amin at ang huling lihim. Nakatayo si Arnel, namumula ang mukha dahil sa galit at paninik. Hinihingal siya at sa sandaling iyon, mukha siyang isang hayop na nasukol at handang sumalakay sa sinumang lumapit. Iyan ay kasinungalingan. Nagsisinungaling si Mayete, sigaw niya. Ngunit walang sumagot. Lahat ay nakatingin lang kay Arnel at ang tingin na iyon ay mas matalim pa kaysa sa akusasyon ni Mayete. Dahan-dahang lumapit si Major Raph. Ang kanyang boses ay walang emosyon ngunit napakadelikado. Arnel, gusto kong marinig mo ang isang bagay. Kapag masyadong mabilis magpabulaanan ang isang tao, hindi iyan pagtanggi. Iyan ay takot. Umiling ng madiin si Arnel. Itinaas ang dalawang kamay na tila gustong ipagtanggol ang sarili, ngunit hindi makahanap ng salita. Ako. Hindi ako di. Nang pumasok si Gianhi. Mayete sa kwarto ni Enzo, ano ang ginagawa mo roon, putol ni Raph. Tiningnan ni Arnel ang sahig. Nagbukas siya ng bibig ngunit isinara ulit. Ang katahimikan na iyon ay mas nakamamatay kaysa sa anumang sagot. Si Mayete, na nakatayo hindi kalayuan sa hagdanan, ay nagsalita. Hindi malakas, hindi hysterical, ngunit masyadong kalmado. Nakita ko siya, sabi niya, nakatingin ng direkta kay Arnel. Nakatayo siya malapit sa bintana, tila isang taong kakapagtago lang ng isang bagay. Mabilis na lumingon si Arnel. Ako gusto ko lang kausapin si kuya. Iyon lang. Sa gitna ng gabi, itinaas ni Raph ang kanyang kilay. Tahimik si Arnel. Nagsimulang umiyak ng mahina si Doña Elena sa likod nila. Hindi nag-aksaya ng oras si Major Raph. Itinuro niya ang kanyang tingin sa dalawang pulis na naghihintay malapit sa hagdanan. Dalhin si Arnel sa silid-aklatan sa ibaba. Gusto kong suriin ang kanyang dalawang kamay at damit. Nagpapanik si Arnel. Bakit ako? Wala akong ginawa. Masyadong maraming ebidensya ang tumuturo sa iyo, kalmadong sabi ni Raph. At gusto kong tiyakin bago huli na ang lahat. Hinawakan ng dalawang pulis ang braso ni Arnel. Nagpumiglas ang binata ngunit sumuko rin ng marialisa na wala siyang matatakasan. Habang dinadala si Arnel pababa, muling nag-focus si Raph kay Mayete. Ngayon, ikaw naman, sabi niya. Mag-uusap tayo sa office ni Enzo. Dahan-dahang tumango si Mayete, pagkatapos ay sumunod sa mga hakbang ni Raph sa isa pang silid sa ikalawang palapag. Nang magsara ang pinto, ang kapaligiran ay naging mas tahimik. Mas nakakapagpabigat. Ikwento mo kung ano ang nangyari mula sa simula, utos ni Raph. Huminga ng malalim si Mayete. Pagkalipas ng 9:00 ng gabi, bumalik ako sa kwarto ni Enzo para kunin ang mga dokumento. Nag-away kami noon. Gusto kong ipaliwanag ang isang bagay. Pagkatapos, tanong ni Raph. Nakita ko si Arnel malapit sa bintana. Mukha siyang natatakot. Ang kanyang kanang kamay ay tila kakapindot lang ng isang bagay. At si Enzo ay nakaupo sa gilid ng kama, hinihingal. Ano ang sinabi ni Arnel noong oras na iyon? Sinabi niya na kailangan ko nang umalis. Ang kanyang mga mata hindi ko pa siya nakita na ganoon katensyon. Mabilis na tumango si Raph. Lahat ng puzzle ay nagsisimulang gumalaw. Pagkatapos ay umalis ka? Opo, sagot ni Mayete. Natakot ako. Hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Bumalik ako sa kwarto ko at isinara ang pinto. May narinig ka pa pagkatapos noon? Nag-alinlangan si Mayete sandali. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita, may tunog na parang nahulog na silya. Pagkatapos ay tahimik na. Ang sagot na iyon ay nagpatigas sa panga ni Major Raph. Lason at nyawa. Pagkalipas ng 20 minuto, bumalik si Raph sa ibaba. Nakaupo si Arnel sa silya sa silid-aklatan. Binabantayan ng 2 pulis. Sinuri na ang kanyang damit. Sa bahagi ng braso, mayroong isang maliit na batik na natuyo, hindi dugo. Ngunit isang bakas ng isang maputlang substance na tila natitirang kemikal ng gamot. Nakayuko si Arnel. Ang lahat ng kanyang kalmado ay gumuho. Nakatayo si Raph sa harap niya.
Nasa kwarto ka ni Enzo. Nagsinungaling ka. At ngayon, gusto kong malaman kung ano ang ginagawa mo bago nahulog si Enzo at tumaob ang silya. Kinuyom ni Arnel ang kanyang kamao. Basag ang kanyang boses. Gusto ko lang na tumigil si kuya sa pagpipilit sa akin. Gusto kong makipag-usap pero nagalit siya. Tinulak niya ako muna. At gumanti ka, tanong ni Raph. Walang emosyong tumingin si Arnel. Hindi niya sinabing, ngunit ang katahimikan ay ang sagot. Pagkatapos noon, ano ang nangyari, tanong ni Raph. Madiin na umiling si Arnel. Hindi ko siya pinatay. Umalis ako. Iyon lang. Tinitigan siya ni Raph ng matagal, tila gusto niyang butasin ang kanyang isip. Arnel, hindi na ito tungkol sa kung sino ang nanakit. Lumapit siya. Ang kanyang boses ay matalas. Ito ay tungkol sa dalawang bagay, lason at intensyon. Natigilan si Arnel. Nanginginig ang kanyang paghinga. Bumulong si Raph. At sigurado ako na may isang tao sa bahay na ito ang naghalo ng dalawang iyon kagabi. Tahimik ang silid-aklatan. Tanging ang kaguluhan sa paghinga ni Arnel at ang dahan-dahang paglapit ni Major Raph ang naririnig. Hawak ni Raph ang isang litrato, isang paunang pagsusuri mula sa forensic laboratory. Ang basag na kristal na baso na may natitirang hindi kilalang substance na nakadikit sa gilid nito. Arnel, malambing ngunit nakakasakit ang boses ni Raph. Nakita ng forensic ang natitirang neuroinhibitor sa baso ni Enzo. Isang substance na imposibleng naroroon ng natural. Isang substance na imposibleng pumasok sa kanyang katawan maliban kung may isang tao ang naghalo nito. Natigilan si Arnel. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ngunit hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa takot na sa wakas ay nahuli. Wala akong alam tungkol sa lason, mabilis niyang sabi. Hindi sumagot si Raph. Inilagay lang niya ang litrato sa mesa at umupo sa harap ni Arnel. Ang mga kasinungalingan mo ay nagsisimula ng ulitin, sabi ni Raph ng mahina. At ang isang taong patuloy na nagsisinungaling ay karaniwang hindi dahil sa inosente, kundi dahil sa nagpapanik. Yumuko si Arnel. Nanginginig ang kanyang dalawang kamay. Hindi ko siya pinatay, ulit niya ng mahina. Inusog ni Raph ang isa pang ebidensya, isang piraso ng mahabang manggas na damit ni Enzo na may bakas ng maliit na gasgas. Nakikita mo ito? Itinuro niya ang gasgas sa braso ng damit. Ito ay senyales na may matinding hinawakan si Enzo bago siya bumagsak. At sa ilalim ng kanyang kuko, natagpuan ang mga piraso ng balat na match sa isang tao. Isang tao sa bahay na ito. Nagyelo si Arnel. Alam niya na ang linya ng pagtakas ay lumiliit. Samantala, sa itaas, si Mayete ay nakaupo sa silya malapit sa bintana sa kanyang office. Sa unang pagkakataon mula kaninang umaga, nagpakita siya ng tunay na pagkabalisa. Ang kanyang mga daliri ay naglalaro sa dulo ng kanyang palda. Ang kanyang mga mata ay balisa. Tila naghihintay siya ng isang masamang mangyayari. Ang pakikipagsabuatan at ang neuroinhibitor. Kumatok ang isang pulis sa pinto. Ayan, Gil. Mayete, tinatawag kayo ni Major. Dahan-dahang tumayo si Mayete. Mabigat ang kanyang paghinga. Tila ang bawat hakbang patungo sa silid-aklatan ay isang paglalakbay patungo sa gilid ng bangin. Nang pumasok siya, itinaas ni Arnel ang kanyang mukha. Saglit. Nagtagpo ang kanilang mga tingin, isang tingin na puno ng takot, galit, at isang bagay na mas madilim. Nakita iyon ni Major Raph at naintindihan niya na ang kanilang relasyon ay hindi lang basta malamig, kundi puno ng mga basag na nagtatago ng maraming sekreto. Maupo ka, sabi ni Raph. Umupo si Mayet. Kinuyom ang kanyang tuhod. Sinusubukang maging matatag. Narinig ko na ang iyong bersyon, sabi ni Raph. Ngunit may isang bagay na hindi magkatugma. Tiningnan siya ni Mayete. Naghihintay. Sabi mo, buhay pa si Enzo nang makita mo siya. Ngunit ayon sa forensic, ang mga unang sintomas ng lason ay nagsisimula na noong oras na iyon. Ibig sabihin, nakita mo si Enzo na naghihingalo. Ipinikit ni Mayete ang kanyang mata, tila nasaktan ng pangungusap na iyon. Ngunit umalis ka pa rin, patuloy ni Raph. Nang hindi sumisigaw, nang hindi humihingi ng tulong. Bakit? Kinagat ni Mayete ang kanyang labi.
Nanginginig ang kanyang boses. Dahil natakot ako. Takot sa ano? Takot na mamatay siya o takot na may makakita sa iyo na nasa kwartong iyon? Yumuko si Mayete. Tahimik. Lumingon si Arnel. Basag ang kanyang boses dahil sa paninik. Sir, huwag kang maniwala sa kanya. Ibinabalik niya lang ang lahat. Tumahimik ka, Arnel, putol ni Raph. Hindi ako hukom. Naghahanap lang ako ng katotohanan. Pagkatapos ay kinuha ng Major ang pinakabagong ebidensya, isang maliit na sulat na natagpuan sa drawer ng kwarto ni Enzo. Malabo ang sulat kamay. Tila isinulat ng nagmamadali. Kung may mangyari, magsimula sa pinakamalapit. Itinaas ni Raph ang papel. Isinulat ito ni Enzo ilang oras bago siya mamatay. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Walang sumagot. Ibig sabihin, nakaramdam siya ng banta. At ang banta ay hindi nagmula sa labas, kundi sa isang taong malapit. Napakalapit. Tumalikod si Arnel. Kinuyom ni Mayete ang dulo ng kanyang damit ng mas mahigpit. Pinakipot ni Raph ang kanyang boses. Tatanungin ko ulit. Ano ang talagang nangyari bago bumagsak si Enzo? Biglang tumayo si Arnel, itinuro si Mayete. Ang kanyang boses ay basag sa pagitan ng galit at desperasyon. Alam niya ang lahat. Nandyan siya bago ako. Siya ang matagal na nakipag-usap kay Enzo. Huwag mo siyang hayaang paikutan ang kwento. Sumigaw si Mayete. Tumayo mula sa silya. Hindi ko pinatay si Enzo. Ikaw ang humawak sa baso, Arnel. Ikaw ang nagpapanik nang magsimula siyang mahilo. Pinigilan ni Arnel. Dahil hiniling mo na kausapin ko siya. Sabi mo kailangan nating gumawa ng isang bagay bago kami sirain ni Kuya. Tinabunan ni Mayete ang kanyang bibig. Nagulat sa mga salitang iyon. Biglang tumayo si Major Raph. Ulitin mo, matalas ang kanyang boses. Nagyelo si Arnel. Umurong si Mayete ng isang hakbang. Arnel, sabi ni Raph. Anong ibig mong sabihin na sirain kayong dalawa? Tumalikod si Arnel. Ngunit si Mayete ay tuluyang bumagsak. Ang kanyang balikat ay gumuho at sa isang boses na halos hindi marinig, sinabi niya, alam ni Enzo ang relasyon namin. Alam niya ito ilang linggo na ang nakalipas. Nanlaki ang mata ni Arnel. Mayet, huwag. Ngunit hindi na tumigil si Mayete. Banta niya na sisirain niya ang buhay namin, aalisin si Arnel sa kumpanya, ibabalik ako sa pamilya ko. Hindi lang siya galit, nagsimulang dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Sabi niya pagsisisihan namin. Tahimik. Napakatahimik. Sa wakas, sumandal si Major Raph sa silya. Kaya nalaman ni Enzo ang inyong bawal na relasyon at natakot kayo. Tumango siya ng bahagya. Ngayon, nagsisimula ng magkaroon ng kabuluhan ang lahat. Ngunit bago pa man makapagpatuloy si Raph, pumasok ang isang pulis ng nagmamadali. Major, lumabas na ang sumunod na toxicology report. Kinuha ni Raph ang file, binuksan ng mabilis at tumalas ang kanyang mga mata. Ang poison substance ay hindi lang basta neuroinhibitor, kundi pinaghalong dalawang uri ng kemikal. Isa sa mga iyon ay maaari lang makuha sa pamamagitan ng tiyak na akses. Tiningnan niya si Arnel, pagkatapos ay si Mayete. Sa wakas, sinabi niya, ang lasong ito ay imposibleng gawa ng ordinaryong tao. Ito ay gawa ng isang taong may teknikal na kaalaman o isang taong nag-aral ng pagproseso ng kemikal. Tiningnan niya ang dalawang suspect. Ngayon gusto kong malaman, ang kanyang boses ay bumaba, naging mahina ngunit nakamamatay. Sino sa inyo ang marunong gumawa ng lason? Ang formula at ang pangatlong tao. Ang huling pangungusap ni Major Raph ay nakabitin sa hangin, nagpapabigat sa dibdib ng lahat ng naroroon. Nanlaki ang mata ni Arnel. Samantala, kinuyom ni Mayete ang kanyang dalawang kamay ng mahigpit, tila natatakot na gumuho ang kanyang sariling katawan. Sino sa inyo ang marunong gumawa ng lason? Ang tanong ay bumagsak na parang martilyo na sumisira sa isang pader. Sa wakas, nagsalita si Arnel. Kahit paos ang kanyang boses, hindi ako nag-aral ng ganyan. Ngunit itinaas ni Raph ang kanyang kamay, pinatigil siya. Arnel, hindi pa ako nagtatanong sa iyo lang. Binalingan niya si Mayete.
Matalas ang kanyang tingin. Ayan, Gil. Mayete. Ano ang trabaho mo bago ka ikasal? Dahan-dahang itinaas ni Mayete ang kanyang mukha. Administrator sa isang maliit na klinika. Anong klinika? Saan? Sa Malabon. Bahagyang tumango si Raf. Administrator. Hindi nangangahulugang may akses sa laboratory. Walang pagsasanay sa kemikal. Umiling si Mayete. Wala. Pagkatapos ay bumaling si Raf pabalik kay Arnel. Ngayon, ikaw. Inusog ni Arnel ang silya. Hindi ako chemist. Nagtatrabaho lang ako sa marketing ng kumpanya ng kuya ko. Hindi tumango si Raf sa pagkakataong ito. Arnel, nakita namin ang isang note sa iyong laptop. Isang note na naglalaman ng simpleng chemical formula at listahan ng compound na katulad ng lason na natagpuan sa katawan ni Enzo. Nagyelo si Arnel. Iyan ay hindi lason. Iyan ay para sa proyekto sa agrikultura. Sumabat si Raf. Na sinabi mong nabigo at isinara mo na? Lumunok si Arnel. Ngunit hindi sumagot. Lumapit si Major Raf. Arnel, ang lasong ito ay hindi isang bagay na kayang gawin ng ordinaryong tao. Kahit na matalino ang tao, hindi niya ito kayang imix ng walang pinagmulan o gabay. Kumatok siya sa mesa. At mayroon ka ng gabay na iyon. Tiningnan ni Mayete si Arnel na may takot na mas malalim kaysa dati. Si Arnel mismo ay mukhang isang taong nasa gilid ng bangin, isang maliit na tulak lang. Ay maaaring magpabagsak sa kanya. Biglang tumayo si Mayete. Maikli ang kanyang paghinga, ngunit malinaw ang kanyang boses. Alam kong hindi ginawa ni Arnel ang laso na iyon ng mag-isa. Mabilis na lumingon si Arnel. Mayete, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Ngunit pinigilan ni Raf si Arnel ng isang matigas na tingin, pagkatapos ay pinayagan si Mayete na magpatuloy. Si Arnel, nagsalita si Mayete. Nagdala siya ng isang tao sa bahay 2 o 3 beses. Isang lalaki. Hindi ko alam ang pangalan niya. Lagi silang nag-uusap tungkol sa bagong investment. Pero hindi iyon investment talaga. Pinakipot ni Raf ang kanyang mga mata. Sino ang lalaking iyon? Hindi ko alam. Nakikita ko lang mula sa malayo. Pero sa tingin ko, may koneksyon ang lalaking iyon sa mga kemikal na hindi dapat hawak ng ordinaryong tao. Tumayo si Raf. Ikinatwiran ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib. Kaya ipinahihiwatig mo na si Arnel ay binigyan ng isang bagay o bumili ng isang bagay. Bahagyang tumango si Mayete. Opo. Agad na sumabog si Arnel sa paninik. Hindi. Nagsisinungaling siya. Gusto niya akong magmukhang may sala. Hindi ako humingi ng lason. Hindi. Tama na, Arnel, lumakas ang boses ni Major Raf. Nagyelo si Arnel tulad ng isang bata na nahuli sa malaking pagkakamali. Dahan-dahang lumapit si Raf. Kung hindi mo intensyon na pumatay, bakit ka tumanggap ng substance na nakamamatay? Nagbukas ng bibig si Arnel ngunit walang lumabas na salita. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata sa kaliwat kanan, tila naghahanap ng sagot sa hangin. Wala. Binago ni Major Raf ang kanyang diskarte. Ang kanyang boses ay naging mas malambot, ngunit mas matindi ang epekto. Arnel, nalaman ng kuya mo ang relasyon mo sa kanyang asawa. Nagalit siya. Nagbanta siya. Nasukol ka. Tinabunan ni Arnel ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang kanyang balikat. Natakot ka na sisirain niya ang buhay mo. Kinagat ni Arnel ang kanyang labi, pinipigilan ang iyak. Hindi mo intensyon na patayin siya. Alam ko iyan. Mahina ngunit matatag ang tono niya. Ngunit kapag nagtagpo ang 2 tao sa parehong kwarto, sa parehong gabi, na may parehong takot, maaaring mangyari ang maling desisyon. Dahan-dahang ibinaba ni Arnel ang kanyang mga kamay. Lumabas ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ko gusto na mamatay siya. Tiningnan ni Mayet si Arnel. Sa pagkakataong ito, hindi galit kundi wasak. Tiningnan ni Arnel si Raf na may mukha na hindi na nagtatangkang magsinungaling. Gusto ko lang na tumigil siya. Gusto ko na matakot siya.
Hindi mamatay. Basag ang boses. Gumuho ang kanyang katawan. Pero nang magsimula siyang mahilo, nagpapanik ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Umalis ako. Umalis lang ako. Tumango si Raph. Ang pangungusap na iyon, kahit hindi ganap na pag-amin, ay sapat na upang magbukas ng pinto patungo sa mas malalim na katotohanan. Ngunit hindi siya tapos. Arnel, dahan-dahang sabi ni Raph. Kung hindi mo gusto na mamatay si Enzo, sino ang nagtiyak na ang lason ay sapat na malakas para makapatay? Hindi lang para takutin? Ang tanong ay bumagsak na parang kidlat. Tiningnan ni Arnel ang Major nang may pagkalito. Tiningnan ni Mayete ang Major na nanlalaki ang mata. At sa unang pagkakataon mula sa simula ng investigasyon, bumulong si Arnel, hindi ko alam. Tiningnan ni Raph ang dalawa. Kung gayon, may pangatlong tao sa larong ito. Ang huling pagtingin at ang pinagmulan. Ang mga salita ni Major Raph na mayroong pangatlong tao ay muling nagpatigas sa silid-aklatan. Dahan-dahang itinaas ni Arnel ang kanyang mukha, tila may bago siyang narealisa. Nakatingin ng walang emosyon si Mayete sa dingding, habang mahigpit na kinuyom ang gilid ng silya hanggang sa pumuti ang kanyang mga buto. Pangatlong tao. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Arnel na nanginginig ang boses. Hindi agad sumagot si Raph. Tiningnan niya ang dalawa ng magkahalili. Tinitiyak na naiintindihan ng bawat isa sa kanila ang bigat ng sitwasyon. Pagkatapos ay kinuha niya ang ilang piraso ng litrato na kakapadala lang ng investigation team mula sa bahay. Ito ang resulta ng muling paghahanap sa kwarto ni Enzo, sabi niya. Ang unang litrato ay nagpapakita ng isang maliit na drawer sa tabi ng kama ni Enzo. Sa loob, mayroong isang puting sobreng walang laman, walang pangalan, ngunit may bakas ng tiklop, tila may inilagay na isang bagay, marahil pera, marahil dokumento, o isang bagay na mas delikado. Ang pangalawang litrato ay nagpapakita ng isang maliit na piraso ng papel na natagpuan sa ilalim ng alpombra. Mabilis ang sulat kamay, bukas ng gabi. Huwag malalake. Walang pangalan, walang pirma, tanging isang maikling mensahe na may malaking kahulugan. Lumunok si Mayet. Iyan ay hindi sulat kamay ko o ni Arnel. Hindi ko pa iyan nakikita. Mabilis na idinagdag ni Arnel. Hindi. Ikinrus ni Raph ang kanyang mga kamay. Naniniwala ako sa iyo. Ang calligraphy ng sulat na ito ay iba, at mula sa mabilis na pagsusuri, ang papel na ito ay may fingerprint ng ibang tao. Nagtinginan sina Arnel at Mayete. Ang parehong takot ay lumabas sa kanilang mga mata. Sino? Sino ang magpapadala ng mensahe kay Kuya? Mahinang tanong ni Arnel. Punta tayo doon, sagot ni Raph. Kinuha ng Major ang isa pang file, isang ulat ng transaksyon sa pananalapi ni Arnel 2 araw bago mamatay si Enzo. Tumanggap ka ng halaga ng pera mula sa isang taong nagngangalang Dino Villanueva. Agad na umiling si Arnel nang nagpapanik. Iyan ay para sa proyekto ng lupa. Hindi para sa lason. Itinaas ni Raph ang kanyang kilay. Proyekto ng lupa o ang utang mo na kailangan mong bayaran agad. Namutla ang mukha ni Arnel. Ang mga salitang iyon